transport strike ng Piston at iba pang transport group. Hindi lamang daw dito sa Metro Manila, kundi maging iba pang sa lugar sa bansa. Gayunman, may mga transport group ding hindi lalahok sa tigil pasada, tulad ng FEDUDAP, PCDO Acto at Pasang Mazda. Babala naman ng palasyo, pananagutin ang mga grupong magwewelga sakaling maraming pasahero ang maaapektuhan. Sila po ay may humahawak po ng mga prangkisa. You should be responsible for your actions. Nakaantabay naman ng MMDA, PNP at AFP sa Lunes. Maglalaan din ng mga bus at truck na magbibigay ng libreng biyahe sa mga may stranded na pasahero. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Ang po ng balitang yan, makakusap po natin si LTFRB Chairman Atty. Jaime Jacob. Chairman Jacob, good morning. Good morning sa iyo, Iken. Opo. So ibig sabihin, pag sumali itong mga driver sa tigil pasada sa Lunes, may parusa agad na nag-aabang sa kanila. Tama ho ba? Opo, pero bibigyan po naman sila ng, yung mga operators particularly, bibigyan po naman sila ng pagkakataon na i-explain yung kanilang site. Kasi po yung prangkesa ay binibigay naman doon sa mga operators at hindi sa kanilang mga driver. Okay. Doon sa prangkisa, nakapaloob doon na bawal ho ang tigil pasada. Tama ho ba? Ang nakalagay po sa prangkesa ay sila ay magbibigay ng Serbisyo, opo. doon sa rota na ibigay sa kanila. At pagka hindi nila nagagampanan yung obligasyon na yan sa anumang dahilan, at yan man ay dahil sa strike o dahil talagang hindi sila namamatata, ay yung ay basis para kasi nila kanilang prangkesa. May karapatan ng Estadong bawiin yon. May karapatan po kasi po yung prangkesa ay isa lamang pong pribilegyo na ibinibigay sa kanila para makapagsilbi sila. Tama po. Yung lisensya naman ng driver, may karapatan ding i-revoke ng Estado. Opo, pero yun po ay hindi sa amin. Yun po ay sa LTO. Sa LTO. Sa mga pag-violate. Okay. Pero para humaiwasan itong tigil pasada, tuloy na raw po, Chairman pabor ho ba kayo suportahan yung panawagan ng provisional rate increase naman sa pasahe? Sa amin po, pagka merong nag-file ng ganun at sa tingin namin ay reasonable at merong basis, open po ito ng LTFRB. Okay. Ano pong nakahanda pang contingency measure po ng inyong tanggapan para po maiwasan yung o maibsan ito pong epekto ng tigil pasada na isasagawa po nitong grupong Piston? Ang LTFRB po ay magiging bahagi siya ng isang task force o committee na binuo ni Secretary Marojas na ang command center ay dyan po sa DOTC. Ang aming pong partisipasyon naman sa tugon na gagawin ng pamahalaan ay una ay tumulong sa pag-monitor at yung mga kasama dito tumulong din sa pag-maintain ng peace and order. Ahayaan po namin yung mga pampaserong sasakyan na hindi sasama sa strike na magbiyahe labas sa kanilang rota papunta doon sa mga lugar na apektado ng strike. Yung mga provincial bases, ahayaan din po namin na pumasok at magbiyahe doon sa mga lugar na apektado ng strike. Okay. So, Chairman, sasali sa tigil pasada, hindi ito babala o pananakot sa panig ng gobyerno? Hindi po kasi sabihin malamin o hindi. Nandiyan po yung batas at trabaho namin na i-implement ito. Okay. Chairman, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din. LTFRB Chairman Atty. Jaime Jacob. Samantala, gagamit na raw ng dilaw na patpat ng MMDA para paalisin ang mga pasaway na bus na nag-overstay sa mga loading at unloading bay sa EDSA. Narito ang report ni Steve Dailisa. Ito ang kadalasang tagpo sa mga loading at unloading bay sa EDSA. Animal terminal ng mga bus na pila-pila sa paghihintay ng pasahero. Ang sagot dyan ng MMDA, mga dilaw na patpat. Di raw ito pamalo sa puwet ng mga pasaway na driver, kundi pamukpok sa mga bus kung sobrang tagal na sa loading at unloading bay. Ayon sa MMDA, hindi na raw kasi gumagana ang mga counter na ikinabit pa noong panahon ni MMDA Chairman Bayani Fernando.
At tila deadman lang din dito ang mga bus driver. Kaya sabay sa bawat pukpok, ang bilang ng bawat segundong pananatili ng mga bus. May kaway na, may ilaw na, ayaw pa rin sundin. Ito maganda to, reminder to na sila nag-overstaying na. Kaya pag narinig nila ito, naaalarma sila. Pangamba naman ng ilang bus driver, baka raw mayupi naman ang bahagi ng bus na mahahampas. Kung nagmamadali kami at medyo nataranta, ganun mangyayari. Pabanti namin ang sasakyan na wala sa ayos. Mga pasahero naman, matalisod dyan sa pintuan. Magmadali ka, hindi ka gaano bumabag. Hopefully po, using po ditong discipline stick natin, medyo maiwasan na po natin yung mga ganong pagkakataon, mapabilis po natin yung daloy ng trapiko. Kung hindi pa rin daw nakukuha sa saway, saka natitikitan ng MMDA ang bus driver ng overstaying na may multang 500 hanggang 1,000 piso. Nilinaw naman ng MMDA hindi pandepensa at di dapat gamitin sa tao ang mga discipline stick. Kung merong traffic enforcer na aabuso sa paggamit nito, maaring i-report sa Hotline 136. Para sa unang balita, Steve Delisan reporting. Mas pinaigting na ordinansa laban sa drunk driving ipinatutupad na sa Makati City simula ngayong araw. Bukod sa tinaasan na ang multa sa mga mahuhuli, maaari na rin kumpiskahin ang kanilang lisensya at i-impound ang sasakyan. Mula naman sa Makati, may live report si Dante Peredo. Dante! Yes, Connie, pinaigting na nga ang ordinansa tungkol sa batas trapiko dito sa lungsod ng Makati. At yan ay ipatutupad simula ngayong araw. Connie, sa huling tala ng Makati City Hall nitong 2011, nasa 800,000 na raw ang sasakyang dumaraan sa Makati kada araw. Kaya naman di maiiwasan ang bumper-to-bumper na traffic maging mga aksidente. Bukod dyan, Connie, tumataas na rin daw ang kaso ng drunk driving tuwing gabi. Kaya naman inamyandahan na ang City Ordinance 2011-10 o Makati City Traffic Code. Sa nasabing ordinansa, Connie, mas mataas na ang multa sa mga mahuhuling nagmamaneho habang nakainom o nasa influence